she's so sweet. This is my daddy, he's so neat. Here is my brother and my sister too. We are a family, yes, it's true. Family, family all around. Hi guys! Ito na naman tayo sa mayelong araw dito sa Brampton, Ontario, Canada. Yan, katatapos ko lang maghatid ng mga anakis ko sa school. So, bali ito yung school nila dito. Yung ground nila sa school. Diyan sila naglalaro. Yan, makita nyo may mga nakabilog na mga snow dyan. Yan ang mga pinagbibilog nila kapag recess time nila. Yan. Recess time, ayan. Diyan sila sa ground, pinaglalaro sila ng mga teacher. Ayan. Ito yung nilalakad namin papuntang school ng mga bata. Ayan. Mula ng snow kaninang madaling araw, kaya hindi pa nakakapag flow ng snow ang city. So mamaya pa yan, I think. Pero nakapaglagay naman sila ng asin. So lagi yan kapag alam na nila mag-i-snow, nalagay na sila ng salt sa mga daan para hindi madulas ang mga bata. Yan ang aming nilalakad papuntang school ng mga bata. So kanina yung dalawa kong anak nagre-reklamo kasi every morning hinahatid sila sa car ng daddy nila. Ngayon medyo puyat ang daddy nila sa school, kaya hindi ko galing sa work, so kaya hindi ko ginising ang aking husband para ihatid ang mga bata, kaya nilakad ko na lang sila papuntang school. Malapit lang naman ang school sa bahay namin, kaya na syempre mga bata maliliit ang hakbang, so kaya napapagod agad sila. Yan. Pero every summer naman kapag ala ng snow, nagbabike kami. So pag nagbabike kami, okay naman sila, wala silang reklamo kasi hindi sila masyadong pagod, saka na-enjoy nila yung pagbabike. Ayan ang snow. Yung anak ko minsan nag-aaya siyang mag-slide doon sa may isang maliit na hill doon. Ewan ko lang kasi wala akong time, minsan marami akong ginagawa sa bahay, so minsan nilalamig din ako. Nun yata pag tumatanda ka na, gusto ko man siya samahan pero wala eh, masyado ako nilalamig, nangangatog ako, ayoko naman magkasakit, gusto ko din sila mag-enjoy, kaya lang paano naman kung may sakit ako. Yan. Pero one of these days dadalhin namin sila dun sa isang park dito na merong mataas na bundok na pwede silang mag-slide. So meron din silang bayad doon kasi may naglagay sila ng isang space doon na may bayad yung mga magi-slide. Meron silang malalaking parang, yung sa Pilipinas parang malalaking salbabida na sinasakyan. Tapos mag-slide sila dun sa bundok. Nakakatawa. $20 yata. Hindi ko alam yung $20 na yon. Parang 20 rides yata o 10 rides yata ang pwede mong gawin. Ay nako. Ayan. May creek nga pala dito. Ayan, may creek dyan. Kita ko sa inyo may part na nagpo-frozen na siya. Yung sa may creek. Ayan, nakakatuwa dito. Hindi siya masyadong malamig ngayon kasi pag bumabaksak ang yelo, hindi siya malamig. Pero once na yan tapos na yung pag-i-snow, tapos biglang nagkaroon ng maaraw na panahon, naging maganda yung weather, doon siya malamig, nanunuot talaga yung lamig kahit na naka doble-doble ka na basta pag nasa negative
-20 na siya. Oh my gosh, malamig talaga. Matindi pa sa loob ng freezer. Pakita ko sa inyo yung part na nag-i-snow. Mag-ano muna tayo. Palagpasin muna natin yan. Ayoko naman makaano sa mga dumadaan. Gusto ko pag dumaan ako, nakapag wala na masyado. Kasi mahirap na. Baka pag nag-stop sila, dahil madulas ang daan, baka dire-diretso sila, mabangga ako. Ayan, okay na yung pag wala na doon ako magpe-press ng button. Pero ang engot ko din, bakit pa ako magpe-press kung wala nang dumadaan? Pero for safety na rin, i-press natin o push natin tong button. Yan. Ang ganda sa video. Pero sa personal, maganda din. Kaya lang pag dito ka na nakatira, parang ayun na, nag-yellow na siya sa Big Creek. Yan ang itsura niya kapag nag-frozen siya. So yung half is frozen, yung half meron pang tubig. Yan, pero minsan pag sobrang lamig, buo na yan frozen. Nakakatayo nga yung mga bata dyan Pero nakakatakot din, baka may manipis pa bumaksak sila. Kaya minsan binabawalan ko din. Okay. Yan, yung mga bahay dito, may mga single house, may mga townhouse. Pero yung mga townhouse dito is mga freehold. Ibig sabihin, pag freehold, wala silang maintenance na binabayaran. Yan. Kasi may mga townhouse na merong maintenance. So, yun, obligado ka magbigay doon ng monthly ng bayad. Dati nakatira kami sa townhouse noon. So, yung townhouse na nakuha namin, yung unang house namin is, meron siya maintenance. Sobrang, parang, year 2019, 18 kami pumunta doon. Umabot ang aming monthly maintenance is 415 or 20. So nung magto 2 years na kami doon, nag-decide yung husband ko na ibenta kasi nga yearly daw is tataas ang maintenance. So parang hindi naman makatarungan na magbayad ka ng maintenance monthly. So parang natapong ka ng pera. So we decided na ibenta yung bahay para bumili kami ng single house. Yan, kaya luckily naman is sa awa ng Diyos, nakabili kami ng single house dito sa Brampton din. Yan, di kami alis ng Brampton. Kaya sabihin nila na yung Brampton daw is pangit, mataas ang insurance, at maraming mga lahi ng yung lahi na sinasabi nila na medyo nagrarally ngayon. Mas gusto ko dito sa Brampton kasi mas malapit sa lahat siya. Yung lahat malapit sa airport, malapit sa Toronto, sa downtown. So parang accessible siya sa lahat. Yung iba ayaw nila dito, pero ako gusto ko dito. Kasi dito once na umalis ka ng Brampton, hindi ka na makakabalik kasi sobrang mahal ng bahay. Yan, ito yung bahay namin. Yan, itong bahay namin na to, nabili namin to year 2021. So, ang price ng house na to, na single house na to is 744 nung binili namin yung house na yan. Yan, itong bahay na yan, bahay na yan. So, single house siya. Yan. So, ito yung aming sasakyan. Mazda CX. I don't know kung ano ba to. Mazda CX-9 AWD. So, bali, 7-seater car siya, which is good. Kasi, mas gusto ko yung 7-seater para pag yung aking sister, pag nagbae namin basurahan, medyo madami pang basura. Kapag, actually malaki din ang backyard namin.
Pakita ko sa inyo yung backyard namin. Kaya lang magulo dahil no, pag winter hindi mo siya na maintain. Yan. Ayan ang backyard namin. Yan, medyo magulo. So ngayon spring ayusin namin mag-asawa yan. Yan na yung aming shed. Yan. Ito ang aming malaking puno sa likod na gusto naming ipatanggal. Kaso ang laki ng hinihingi sa aming bayad. For this tree, yung unang pinagtanungan ko, inaas nila kami ng $10,000. Grabe na loka ako. Sabi ko, hindi ako magdadaw ng bahay. Magpapaputol lang ako ng puno. Pero yung last naman, na pinagtanungan ko, sabi niya sa akin, 3,000 daw. 3,000. Tapos kailangan pa namin humingi ng permit sa city. Hindi ko alam kung magkano ang bayad. Baka nasa $100 permit or $50 ang kailangan namin hingi na permit para. Kasi delikado kasi itong bahay, ang puno na to baka bumagsak. Pabaksak to sa bahay namin o sa kapitbahay namin. Pag ganun, ay malaking gastos din. Pero wala pa kasi kaming money for that. Nag-iipon pa lang kami mag-asawa. Ayan. So, okay. So, ayan ang aking vlog sa araw na ito. Ayan. Kita nyo ang Brampton, Ontario. Ayan. Maganda talaga dito sa Brampton. Ayan, di ako aalis dito kahit sabihin nila mataas ang cost of living dito. Nakaka-survive naman kami. Kung siguro kung hindi kayo nakaka-survive, lumipat kayo ng ibang lugar. Pero kung nakaka-survive naman kayo, mas maganda mag-stay dito. Ayan. Okay, next. Okay, bye. See you sa next vlog. Bye.